Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emanuelo Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 29. And for today, ating pag-uusapan kung totoo ba na God glorifies the believers. Makikita natin ito sa glorification or Philippians chapter 3 verse 20 to 21 na nagsasabing, But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sa Tagalog, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad niyang kanyang katawang maluwalhati. So, glorification begins at the resurrection. It is going to happen if we believe. Dahil bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na we have been saved by grace through faith in Christ Jesus. This is because if we have faith in Christ Jesus and due to His sacrifice, we will live eternally or an everlasting life. No, it doesn't mean na magiging immortal tayo sa mundo. We will still experience a physical death, but if we truly nourish our relationship with Him, we will have an everlasting spiritual life. Kumbaga, yung pagiging intimate natin sa Panginoon ay nagbibuild ng ating spiritual health and well-being, no? And this spiritual health lasts for a lifetime. Kung ikaw po ay tunay na nananalangin sa Panginoon, malakas ang espiritu mo dahil ito'y binago na ng ating Holy Spirit na siyang nagagabay sa atin upang tayo maging Christ-like. So, glorification is the climax of salvation. Ito po yung na-experience na natin yung bunga ng pagligtas sa atin ng ating Panginoon. Because glorification is being like Christ in glory. And bilang Kristiyano, it is our goal to be Christ-like. No? So let us aim to be Christ-like in speech, action, and love. Sa salita, sa gawa, at sa pagmamahal. Let's believe that sanctification is destined for glory. And let's commit to spend quality time with God daily. Ito po yung sinasabi ko na maging committed ka sa Panginoon. Ialay mo yung iyong lakas, iyong talento upang magbigay pugay sa Kanya. At ikaw po ay tunay na mag-glorify bilang isang believer. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.